Magandang gabi po sa ating lahat. Pati po sa mga nanonood at nakikinig sa kanilang tahanan. Salamat sa Panginoon at naririto na naman tayo upang awitan siya, papurihan at pasalamatan. Magsitayo na po ang lahat para sa una nating awitin. Sabi po sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Awitin po natin, Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father, there is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, New mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto Thee. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo para sa ikalawa nating awitin. Sabi po sa mga awit, 48:1, dakila si Yahweh, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Sabay-sabay po nating awitin, How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe display.
God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Praise God. Sabi nga po dun sa unang awitin natin ay tunay ang katapatan ng ating Panginoon sa bawat isa. Sabi nga po sa Salmo o awit 103, 1 hanggang sa mga sumusunod. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at ang lahat ng sa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh, papurihan ang aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaang mabuti ang iyong gawa. Ang lahat ng kasalanan niya ay nagpatapatawad at anumang aking sakit ay ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at magpapala ako ng pag-ibig niyang habag. Sa sarili ng dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng agila, ang taglay kong kalakasan. Tayo po'y manalangin. Magandang gabi po, Panginoon. Salamat po ng maraming salamat sa patnubay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Maging karapat dapat po kami, Ama, sa iyong harapan upang mapapurihan ka at mapasalamatan. Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo ang aming prayer meeting na ito. Ikaw ang aming maitaas at mapapurihan. Ganon din po ang anak mo na gagamitin mo upang magbahagi ng iyong banal na salita. Maging gabay namin, Panginoon, lalo na sa aming buhay Kristiyano, ang mensahe na ibibigay mo po sa amin. Dinadalangin din po namin sa iyo, mga kapatiran na wala at papunta rito. Panginoon, ikaw ang pumatnubay sa kanila at gumabay sa kanila. Ganon din po ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman. Ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa kanila. Patnubay ang hinihiling po namin at alam namin, Panginoon, ang ikaw po ang siyang masunod. Ito po ang samdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Dako po tayo sa ating prayer Thanksgiving. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa buong isang taon na nakalipas na pinatnubayan niya kaming buong family. Salamat din po dahil nakita ko kung paano ang gumagawa ang Panginoon sa bawat isa sa amin, lalo na po kay Pastor Sam, na sabi ko nga po, tunay na kaibuti ng Panginoon. Kasi nakita ko po yung kalakasan na ibinibigay sa Kanya. Lalo po nung nagkaroon po ng medical mission doon po sa part ng kaunlaran, sabi ko, hindi ko akalain na hindi na po siya tumatayo doon sa pagkakaupo niya doon. Nagtuloy-tuloy po yung witnessing at alam namin ang Panginoon ang gagawa ng way upang magpatuloy kami sa mga gawain na inatang niya sa amin. Sabi ko nga po sa Kanya, ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan at ang Panginoon din ang kukuha sa atin kung yung oras natin. Pero ang tunay po na ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa amin, lalo na po kay Pastor Sam, na yung kalakasan na ibinibigay niya, hindi lang physical, kundi spiritual na patnubay sa bawat isa. Ganon din po yung lalo na yung mga panalangin nyo sa aming pamilya. Nagiging kalakasan din po namin yun. At ganon din po yung supportan, binigay nyo last na hospital siya. Talagang laki pong blessing
Nasabi ko nga, ang Panginoon gumagamit ng tao para makamit namin yung ano na yun, yung amount na yun. Hindi namin akalain. Siguro po kung milyonaryo na po kami. Pero ang milyonaryo ang Panginoon po dahil lahat po ibibigayan ng Panginoon lahat yung mga blessing na yun at pangangailangan ng bawat isa. Kung ito po hihingin natin sa Kanya. Kaya binabalik ko po ang paporit pa. Salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po nagpupulit, nagpapasalamat kay Lord sa araw-araw na pinagbibigay niya sa aming kalakasan, gabay, at biyayang pinagkakalob niya sa araw-araw. At ako din nagpapasalamat at nag-birthday na si Ate Nico. Nagdagdagan ng birthday niya. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Tine. Kaya ako nagpupulit, nagpapasalamat sa kay ni Lord. To God be the glory. Gandang gabi sa inyo lahat at saka kay Lord. Ako po ay nagpupulit nagpapasalamat sa kalakasan na binibigay ni Lord, sa kabutihan niya at biyaya sa araw-araw. Miski na po wala akong trabaho sa araw-araw. Kumakain pa rin ako ng 3 beses at saka nagmimerienda pa. Pero niya wala akong trabaho, si Lord lang ang nagbibigay sa akin. At saka, kaya hindi po ako nakaka-attend, nahihilo ako. Hilong-hilo ako para akong ano. Tapos, kaya ako naka-attend ngayon, 5:30 natulog ako. Pagising ko, 7:00 na, sabi ko, a-attend ako, sabi ko, para maka-attend ako dito. At ito po, nadagdagan na naman ang aking edad. Thank you kay Lord sa binibigay niyang sa akin ng kabutihan. To God be the glory. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ganon din po sa mga nanonood. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa amin. Lalo na po yung araw-araw na kalakasan, pag-iingat sa pamilya. Ganon din po yung pagdating ng aking manugang. Salamat sa Panginoon kasi nakauwi siya ng safe. Ngayon po kapiling na siya ng kanyang pamilya. Maraming pong salamat kasi nung linggo, dumalaw po kami sa kanya. Salamat kay Pastor kasi po pinatanggap niya po si Greg, kaya tumanggap po siya. Salamat po sa kabutihan at pagpapala ng Panginoon sa mga kapatiran, mga patuloy na nananalangin at saka sumusuporta. Maraming pong salamat. Binabalik ang papuri. Pasalamat sa Panginoon. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa mga katugunan na hinihiling ko bagamat hindi ako laging pumupunta dito sa harapan, pero yung aking pakikipag-usap sa Panginoon ay lagi kong hindi ko hinahayaang maputol. Basta patuloy po akong salamat po sa Panginoon. Di ko po akalain na yung anak ko si Irma ay hindi po kami nag-usap. Sabi ko, hindi na ako babalik sa Cavite. Kung hindi sila magpapakumbaba dahil anak ko lang sila, hindi ako babalik. Salamat po sa Panginoon sa kahiling ko. Kagabi dumating, Mama, babalik na tayo uli sa Cavite. Sabi ko, hindi na ako babalik. Pwede kong dumalaw pero hindi babalik na mag-stay doon. Sabi niya, hindi nga Mama, 3 days lang, sabi niya. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung hinihiling ko na siya yung mismo ang makipag-usap sa akin ay natupad naman. At isa pa yung aking pong manugang, ninihiling ko rin sa Panginoon na makasama ko sa ating bahay-sambahan. Bagamat dumating na siya, pero
ang kailingan ko ay patuloy na gabayan pa ng Panginoon dahil siya po ay baptized na raw. Isa ko pa hinihiling sa Panginoon yung aking mga anak, mga apo sa Laguna na nawa makasama ko rin sila na magsamba dito. Yun lang po lahat ng aking mga kahiling sa Panginoon. Nawa maging kagamit-gamit ako para sa aking mga anak, mga apo at mga kapatid. Nabalik ko po ang aking papurit, pasasalamat sa Panginoon. Good evening po sa lahat. Ako rin po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil do sa kaninang medical check-up ko ay okay na yung ano ko, tuwa-tuwa yung doktor na tumingin sa akin na okay naman daw yung lahat ng ano ko, pati yung blood pressure ko. Inadun ko rin yung ultrasound na pinuntahan ko dahil nga mahirap, ang dami kasi sobrang tao. At sinabi ng doktor na nakausap ko, dapat bumalik ako bukas ng alas 6. Dahil yung naka-schedule, April 5 na. Sabi niya, baka mamaya April 26, meron akong check-up ulit. At laboratory ko, kasi April 26 yung ano ko, dapat bago mag-April 26 at October 16. Matagal-tagal pa yung isa. Kaya salamat sa Panginoon at tinugon niya yung mga dalangin na aking hinihingi sa Kanya. At patuloy na nagpapasalamat ako sa kalakasan at pag-iingat sa aking buong pamilya. Salamat sa Panginoon. Magandang gabi rin po sa atin lahat. Ako rin po nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy niyang nagbibigay ng kagalingan sa akin. Yun nga, yung nakarang linggo ko po nung nagpa-x-ray ako at nagpa-blood chem ako. Salamat sa Panginoon na kahit na hindi ko pa rin talaga malaman kung saan nagmumula yung pain niya, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit na-postpone yung pag-renew ng MaxiCare namin ng 2 weeks at dapat ay doon na ako sa step ng pagpapa-MRI ko sa aking braso. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit na noong last day noong January 31, nakahingi pa rin ako sa kanya ng sabi ko, Dok, ano ba pwedeng maging gamot para sa sabi niya, hindi nga kasi mabibigyan ng gamot dyan kasi nga hindi natin alam kung ano yung saan nagmumula ngayon. Kasi sa lahat ng ginawa natin laboratory tsaka mga test sa'yo, puro naman negative kasi. Sabi niya, sige, bibigyan na lang kita ng vitamins B complex. Ayun, salamat ako sa Panginoon kasi halos isang linggo na nagdaan, yun, nagkakaroon siya ng pagbabago. Hindi man ka ganun na mabilisan paggaling. Pero salamat ako sa Panginoon kasi ayun mas nakakapagtrabaho na ako na maayos. Yung mga tungkulin ko sa trabaho, maging sa bahay, maging dito sa simbahan ay nagagampanan ko. Salamat ako doon sa ganung pagkakataon na hindi mo man alam yung kakainat na nung nararamdaman mo, pero yung Lord, kumikilos na siya para patuloy ka niyang pagalingin. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon na doon din kay Philip kasi natutuwa ako sa kanya kasi sa ganong edad niya, talagang nasusulat niya na yung buo niyang pangalan. Kasi sa binigay ko kasi yung pangalan sa kanya, napakahaba para ayun pero salamat ako sa karunungan binibigay ng Lord kasi kanina talaga na-amaze ako na wala na kopyahan, na susulat niya ng matuwid, ng di baluktot, hindi nakahiga, pero yun, salamat ako dun sa na natutuwa talaga ako sa karunungan binibigay sa kanya ng Panginoon.
Ayun. Ganon din sa panibagong buhay na binabagong buhay niya sa atin lahat, sa mga kapatiran din. Kay Bien, din sa mga kapatiro. Kasi pagka may gawain talaga dyan sa baba, sa atin sa service hall natin sa baba, pag may mga kainan dyan, tsaka may mga fellowship dyan sa baba. Minsan paghahatid ko si Tatay Fred, pagbalik ko, minsan naabot ako pa rin yung mga lamesa, mga upuan. Pero salamat ako sa Lord kasi nung Sunday, nakita mo yung mga dinagdag ng Panginoon, yung mga binago niyang buhay. Makita mo yung naligpit na yung mga upuan, tapos doon din sa kusina, kila Bien, nakita mo yung mga dating mga dinagdag niya, kasi dati nandyan yung mga nanay natin, pero siguro hindi mo na rin sila makita madalas doon kasi nga siguro may iniinda na rin sila sa mga paghuhugas nila tsaka sa mga pagluluto nila. Pero salamat ako sa Panginoon kasi marami na rin sila doon. Yun, nakikita ko rin talaga na talagang yung bahagi ng katawan ng isang iglesia talaga na napapadali yung trabaho. Kumbaga, yung gawain na meron ka, napapadali siya dahil doon sa mga binabago niyang buhay na talagang nagpapa-involve doon sa gawain ng Panginoon at patuloy na binabago. At isa rito yung karakter sa Bible na madalas ko talagang maisip o mabahagi rin yung buhay ni Saul at ni Bernabe. Kasi makita mo talaga sa kanila yung pagpapahalaga sa gawain, pagtutulungan, yung may kanya-kanya silang ginagampanan at patuloy silang ginagamit ng Panginoon. Katulad ng sinasabi niya sa Gawa 13:47. Sapagkat ito ang utos ng Panginoon sa amin, ginawa kitang ilaw sa mga hindi Hudyo upang sa pamamagitan mo, ang kaligtasan na makakarating sa buong mundo. Salamat kasi doon sa binabagong buhay, yung mga dinadala niya mga tao, mga nababahagi na ng salita, na mabuting balita. Nakikita ko rin yung dati sarili ko na dating ganito rin ako, pero sabi natin mas masawal pa rin talaga si Apostol Pablo talaga sa dati niyang buhay kasi talaga nanguusig siya ng mga mananampalataya, pinapapatay niya. Pero ito yung magandang encouragement sa atin, yung maabot natin yung mga ganitong tao na kala natin imposible sa atin, pero sa Diyos walang imposible pag ginamit niya, binago niya, at patuloy niyang gagamitin. At doon ako namamangha sa mga taong nagpapagamit sa Panginoon sa kabila ng dati nilang buhay na hindi mo masasabing magagamit siya kasi napakarumi at napakasama. Pero dahil nga sa binagong buhay, patuloy na ginagamit ng Panginoon at nagpapagamit sa Panginoon. Kaya binabalik ko ang lahat ng papurit pasasalamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nanonood po through online, good evening po sa inyo. Ako din po gusto kong magpasalamat sa ating Panginoon. Unang-una po yung pagbabalik ko sa trabaho, nakabalik na po ako, nakapasok na ako kahapon. At sa araw-araw na kalakasan na ibinibigay sa akin ni Lord, sa aking pamilya at sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw. Pangalawa po, praise God, si Empoy po ay bumubuti po yung kalagayan niya ngayon sa mga iniinom niyang gamot. Nawa magtuloy-tuloy yung kalakasan na pinagkakaloob ni Lord sa kanya ngayon. Tinatapos na lang po namin yung 10 days na gamutan niya and then babalik po kami ulit sa hospital. Gusto ko ipagpasalamat si Lord na tumatalab po yung gamot niya. 3 days na po siya ngayon na hindi nilalagnat. Kaya salamat sa Lord sa ipinapakita niyang kabutihan sa amin, sa pamilya ko. At sa mga prayers po na inalay niyo sa anak ko, maraming salamat po sa kapatiran,
Salamat po sa inyo. Praise God po sa buhay nyo ng bawat isa po sa atin lahat. Kaya papurit, pasasalamat sa Diyos. Magandang gabi po sa ating mga pastor, mga kapatiran. Napasalamat din po ako sa Panginoon dahil sa araw-araw na paggabay, pag-iingat niya sa aking mag-ina. Lalo na po, last Saturday, naimbitahan po ako ng sama ng tricycle dyan sa Arpapa para magsalita. At hindi ko rin akalain na gagamitin ako ng Panginoon para mag-opening prayer. Sinabi ko sa presidente na bago tayo mag-meeting, bago ako magsalita, mag-opening prayer tayo. Ang salamat sa Panginoon, yung karunungan na binigay niya sa akin at pinalangin ko rin yung mga opisyalis ng tricycle tsaka itong mga miyembro ng tricycle. Salamat din sa guidance sa araw-araw ng aking mag-ina, yung pag-iingat nila. Last Sunday po, nakapagsama po ako ng isang kadlawa para ma-invite dito sa ating church. Tutuwa naman ako kay Tatay Lito. Hindi ko naman siya kilala, hindi ko nga rin alam ang pangalan niya, pero dito ko nalaman ng Sunday na Lito pala ang pangalan. Tuwan-tuwa siya nung makapakinig sa praise and worship natin, makapakinig ng mensahe ng Panginoon. Nung Monday naman po, pinuntahan ako ng asawa niya. Monday morning, yung mga 10 in the morning, inaano ko ng asawa na huwag ko na pilitin yung asawa niya na pumunta rito sa ating church. And sabi ko, ma'am, hindi ka naman po pinilit ang asawa ninyo. Inimbitahan ko lang po siya, pero hindi ko po siya pinilit na parang persahan. Hindi po, sabi ko. Hindi, pinipilit niya na kung katoliko kami. Sabi ko, sige, wala namang problema. Pero nakakatawa po sa matanda, no? 2 araw ko na po siya nakakwentuhan. Gustong-gusto niya pumunta. Hindi ko lang malaman kung pinigilan siya ng asawa. Kala ko nga po, nandito ngayong gabi, pero pinag-pray ko na sana makapunta siya rito at makapagsama pa rin ako ng kadalawa sa ating church. Danan-danan na po yung mga tricycle boy na hindi pa nakakilala. Kasi ayoko na po yun. Kasi nung dati, ako po laging nauuna sa tagay. Ngayon po, sa prayer na po, ako nauuna po sa kanila. Kaya yung pag-pray namin, gamitin ako ng Panginoon sa toda para yung mga kasamahan ko, mga kaibigan ko, makakilala rin. Salamat sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagbigay niya ng isa pang taon sa akin at na nakapag-celebrate ako ng aking kaarawan kasama ang aking kamag-aral at pamilya. Nagpapasalamat rin po ako sa Diyos sa pagbigay niyang guidance at wisdom sa pag-aaral at sa pag-provide niya din sa amin at sa pagbigay ng magandang kalusugan. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako rin po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon doon sa aking mga apo na wala nang ginawa kundi magpa-doktor. Magpunta sa Chinese, magpunta dito sa Mary Johnson, pero alam niyo po ba, yan lang sa Tondo sila gumaling. Ayaw na ng Panginoon na gumastos ng ganong kalaki. Kasi talaga namang halos yung kinikita yata ni Pastor Carlos sa gamot na lang nauuwi dahil isang gamot, 1,000 ang halaga. Pero purihin ang Panginoon na lagi ko rin naman yung isinasama sa panalangin ko na patuloy na kagalingan ng mga bata. So, nung sa Tondo na kami nagpapagamot, ang reseta na lang tubig. Painumin na lang daw ng tubig kasi puro allergy lang daw yan. Tsaka yun naman, binigyan din ng sasipon, tsaka anti-allergy. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil
talagang ituturo niya rin naman yung way para sa kagalingan. Nagsimula yan nang si Daniel ay dinala namin sa emergency. So, patuloy doon na lang kami nagpapa-check up. At kahit na yung proseso ay mahirap dahil pipila ka ng mahaba pagdating ng cut-off, 10 lang pala yung kukunin, uuwi ka na naman, babalik ka sa hapon. Pero talaga pong pag may tiyaga naman, may nilaga, sabi nga. Kaya kay buti ng Panginoon sa provision niya sa araw-araw, sa kalakasan ng katawan, kahit na napapagod, pero ang Panginoon ang patuloy na nagpapalakas. Kaya binabalik ko ang papurit pasasalamat sa Panginoon. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening, evening. Maraming salamat po sa Panginoon sa gabing ito na tayo ay muling magkasama-sama at tayo po ay muling dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hayaan niyo po na imbitahan ko po ang bawat isa na tayo po tumayo at basahin po natin ang tekstong ating pagbabatayan ng ating pag-aaral. Makibukas po kayo sa akin sa aklat ni Samuel, yung unang sulat o unang aklat pala ni Samuel, talatang 1, kabanatang 1, mga talatang 9 hanggang 12. 13, sama na po natin 13. 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 13. Sabi po rito, kung kayo po ay naririyan na, sabi po rito, Then Hannah rose after eating and drinking in Shiloh. Now Eli, the priest, was sitting on the seat by the doorpost of the temple of the Lord. She greatly distressed, prayed to the Lord, and wept bitterly. She made a vow and said, O Lord of hosts, if you will intend look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and the razor shall never come on his head. Verse 12, Now it came about, as he continued praying before the Lord, then Eli was watching her mouth. As for Hannah, she was speaking in her heart, only her lips her moving, but her voice was not heard. So Eli thought she was drunk. Add ko na lang po yung 14. Then Eli said to her, How long you will make yourself drunk? Put away your wine from you. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos namin sa langit, maraming salamat po muli sa gabing ito na makatunghay kami sa mga pasasalamat na aming marinig at lalong higit sa iyong salita na aming matutunghayan at pag-aaralan. Kabayan niyo po kami at hinihiling ang iyong banal na Espiritu ang magpuno at magbigay sa amin, Panginoon, at pagkalooban kami ng karunungang maunawaan ang iyong salita ngayong gabi. At lalong higit, matutunan namin, Panginoong, gamitin ito sa araw-araw naming buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makaupo na. Alam niyo po, isa sa mga naging panalangin po ng ating iglesia, lalo na mga leaders, na by this year we could have a clear path or a clear vision kung paano po natin dapat tunguhin ang taon na ito at sa mga susunod na taon para sa ikalalago at ikapupuri ng pangalan ng Diyos sa ating buhay. So for the past 2 weeks or 3 weeks na, or we've been convening and having a meeting, planning for our program and for the activities na meron po tayo this year. And thank God, marami pong katugunan ng Diyos na ibinigay po sa atin ngayong taon na ito. At isa po sa mga katugunan na yon ay nagkaroon tayo ng malinaw na vision para sa taon na ito. I would like to give this vision sa atin, and probably we will be, lahat po tayo ay laging o palagiang
makikita po ang vision na ito sa ating church dahil nais po natin, hindi lang po natin ito matandaan, kundi maisa puso natin. Katulad po ng vision na ito, nais po natin na ang nilalaman ng vision na ito ay magamit natin upang maging tunguhin ng ating church at maging gabay ng ating church ang vision na ito para sa ikalalawak ng kaharian ng Diyos sa ating kalagitnaan. Now, ano po yung vision na ito? Ang vision po natin is to be a Christ-centered church that is faithful in His words and in His works. Ulitin ko po, our vision for this, not only this year, but for the years to come ay to be a Christ-centered church. Ang maging sentro ng ating iglesia ay walang iba kundi si Kristo, that is faithful, tapat, that is faithful to His words and to His works. Yung tapat tayo sa Kanyang salita at sa Kanyang mga gawain o mga ginagawa. So, mapapansin niyo po yan sa bawat mensahe ng ating mga likod. Ito po yung magiging tunguhin ng ating iglesia until such time na maging buhay na po natin ang bisyon na ito. At maabot natin lahat, hindi lang sa henerasyon na ito, kundi sa mga susunod pa na henerasyon, ang kaluwalhatian at karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng bisyon na ito. Alam niyo po, while doing this, isa sa mga ginawa namin nung planning is to identify kung ano po yung kalakasan at kahinaan po ng ating church. Napakarami po na reveal mula doon sa time na yon na kinakailangan nating ayusin, kinakailangan nating palakasin, at kinakailangan pa nating mas paunlarin sa ating iglesia. Isa na po dyan yung discipleship at yung prayer. Kita nyo po, isa sa mga bagay na dapat nating binibigyan pansin ay pananalangin. Kaya po, mapapansin nyo po, siguro kaninang umaga, kung nagbabrowse po kayo ng social media, messenger, mapapansin nyo po, bawat ministry na meron po tayo, ay pinapadalahan po tayo ng certain prayer, yung prayer journey natin. Why? Because we want us to be a part of this program, itong gawain na ito. Na hindi lang po tuwing Wednesday natin ito ipapanalangin, kundi everyday natin ipinapanalangin itong mga prayer items na ito. Maaring tuwing Wednesday, hindi natin nababasa yung mga prayer request na yon, but we are hoping later on, kapag nag-pray po ang ating pastor, mamaya po, kunin din natin ang ating kopya, basahin din po natin, and we also pray kasama ng ating mga lingkod ang mga panalangin na ito. Why? Because this is part of our role. Part din ito ng ating sistema bilang mga mananampalataya. At napakahalaga po ng panalangin po sa ating buhay. And you know what I mean about it. Alam niyo po kung ano po yung sinasabi ko regarding sa kahalagahan ng pananalangin. At nawa tayo po ay sama-samang lumago sa pananalangin. Hindi lang po isa, hindi po dalawa, hindi lang po nang iilan. We are praying 100%, all of us would engage in prayer. No? Sa loob man, nandito man tayo sa iglesia o nasa ating tahanan man o nasang lugar man tayo, we will commit ourselves na maging part ng paglago natin sa pananalangin. Gayon din po ba ang naisin nyo, mga kapatid? Mukhang konti lang magnanais. Gayon din po ba ang nais nyo na tayo ay lumago sa pananalangin? Amen po. So, ito po ay commitment natin sa Panginoon. No, ito po ay hindi po sa tao, kundi commitment natin to sa Panginoon dahil alam natin na siya lang yung marapat na makatanggap ng karangalan mula sa paglago natin sa pananalangin. Now, ngayong gabi, katulad po ng ating binasa, mapapansin po natin na isa sa mga character sa Bible ang bibigyan pansin natin patungkol sa pananalangin. At ito ay walang iba kundi si Hannah. Si Hannah po ang nanay ng sumulat ng aklat na ito, ng Samuel. So Samuel ay, ang kanyang nanay ay itong si Hannah. Now, sino nga ba si Hannah? So sa ating binasa kanina, actually, yung binasa natin yung part na nagpe-pray na si Hannah. Pero sino nga ba si Hannah? Mapapansin nyo po, sa pasimula ng chapter na ito, pinakilala kung sino po
si Hannah by simply saying kung sino po yung kanyang asawa. Ang kanya pong asawa ay si Elkanah. Si Elkanah po ay isa sa mga certain man na nakatira po sa lugar ng Ramataim Zophim, sa lugar po ng Ephraim. Now, ito pong si Elkanah po ay meron pong dalawang asawa, si Penina at si Hannah. Now, kung iisipin po natin, tatanungin, Pastor, bakit dalawa asawa ni Elkanah? Nung panahon po na yon ay allowed po yung dalawang asawa. Hindi po sa panahon natin ngayon, kaya do not think about na mag-asawa kayo ng dalawa, ng sabay. Nung panahon na yon, for the purpose of procreation, ayun po yung naging dahilan. Lalo na sa lahi na ito na inaalaw nila na merong dalawang asawa. Now si Elkanah at si Elkanah at ang kanyang asawa na si Penina at si Hannah ay very special naman kay Elkanah. Pero binibigyang pansin kasi rito ni Elkanah si Hannah. Bakit po? Si Hannah po kasi ay merong problema. Hindi po siya magkaroon ng anak. So hindi niya po mabigyan ng anak si Hannah, hindi niya po mabigyan ng anak si Elkanah. Habang si Penina naman po ay meron na pong ilang mga anak kay Elkanah. Now, ang pagtingin ni Elkanah kay Hannah is very special. Kasi nga, dahil marahil dun sa kalalagayan ni Hannah. So, si Hannah naman nagdi-desire na mabigyan niya ng anak itong kanyang asawa. Pero ang problema, etong si Hannah ay lagi pong pinapasakitan ng isa pang asawa ni Elkanah na si Penina. Every day, kapag nakikita ni Penina itong si Hannah, lagi niyang minamak, lagi niyang minamaliit. By simply saying, buti pa ako, nabibigyan ko ng anak ang ating si Elkanah. So ilan na tong naging anak ko, ikaw wala ka pa rin. So every day, ganun ang nagiging senaryo ni Hannah kay Penina. At nung mga araw na yon ay may mga panahon na kung saan talagang masakit sa kalooban ni Hannah yung mga ganong kaganapan. Now, dumating po sa verse 4, sabi po rito, when the day that Elkanah sacrificed, he would give a portion to Penina and his wife and to all her son and daughters. But to Hannah he would give double portion, for he loved Hannah, but the Lord had closed her womb. Now, alam niyo po, itong si Elkanah at ang kanyang buong sambahayan, minsan po sinasama niya ito sa Shiloh. They are worshiping the Lord doon sa temple doon sa Shiloh, at kasama niya itong buong pamilya niya, si Penina, yung kanyang mga anak, at si Hannah. Every time that they are going sa Shiloh, sacrificing yung offering nila sa Panginoon, again, Elkanah will give a portion para sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, pero pagdating kay Hannah, double portion palagi. Kasi ganun niya ipinapakita na kahit wala siyang anak na ibinibigay sa kanya, ay mahal pa rin niya itong si Hannah. Now, verse 6, sabi rito, her rival, however, would provoke her bitterly. Ibig sabihin talagang talagang sinusubukan niya at kinukutya niya until such time na mabitter, malugmok itong si Hannah. So, he, however, would provoke her bitterly to irritate her because the Lord had closed her womb. Verse 7. It happened year after year. As often as she went up to the house of the Lord, she would provoke her, so he wept and would not eat. Piruin mo po, taon-taon. Siguro po hindi lang po taon-taon, araw-araw nararanasan ni Hannah ang ganitong klaseng problema. Tayo po, minsan may mga problema tayo sa buhay natin, hindi man ito nanggagaling sa ibang tao, minsan sa mga nagiging karanasan natin, pero hindi katulad ni Hannah, araw-araw, taon-taon. Imagine niyo po yung suffering, yung agony, tsaka yung bitterness na ibinibigay sa kanya every time na siya ay pinoprovoke o kinukutya ni Penina. Now in verse 8, then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart sad?
Am I not better to you than 10 sons? Now, mapapansin niyo po si Elkanah medyo talagang ini-encourage, pinapalakas niya yung damdamin ni Hannah. Kasi nga nakikita niya laging malungkot. Sabi niya, Hannah, hindi ba ako sapat sa iyo? 'Di ba? Hindi mo ba nakikita na ako ay naririto para sa iyo, minamahal kita, hindi ba ako sapat sa iyo kaysa sa higit na sa mga 10 anak? Diba kahit wala akong anak mula sa iyo, 'di ba? Hindi naman marami, pero alam mo na mahal kita. So, kita niyo yung pag-ibig na yon ni Elkanah kay Hannah. Pero siyempre, ang fulfillment pa rin ng character na ito si Hannah ay mabigyan niya ng anak si Elkanah. Not to brag, para hindi niya ipagyabang, kundi maipakita niya kung gaano niya rin binibigyang halaga yung kanilang relasyon. Now in verse 9, then Hannah rose after eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the doorpost of the temple. She greatly distressed, prayed to the Lord. So talagang mataimtim yung panalangin na ito ni Hannah sa Panginoon. At habang nananalangin si Hannah, pinagmamasdan siya ni Eli. Habang siya ay pinagmamasdan, nakita niya kung gaano kalungkot, kung gaano ka-bitter itong si Hannah. Verse 11, she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look at the affliction of your maidservant, and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a son, then I will give him to you, or to the Lord, all the days of his life, and a razor shall never come on his head. So makikita po natin, again, gumawa ng tipanan, gumawa ng vow, itong si Hannah sa Panginoon. At ang vow na ito, tipanan na ito ay may kinalaman sa hinihiling o ipinapanalangin ni Hannah sa ating Panginoon. Ang sabi niya, ano yung vow niya? Sabi niya, Ama sa langit, Panginoon, kung titingnan niyo po ang inyong lingkod at aalalahanin po ninyo ang inyong lingkod at pakikinggan at hindi kakalimutan ang inyong lingkod, ako po ay lumalapit at humihingi sa inyo, Panginoon, ng isang anak na lalaki. Okay? Humihiling o nananalangin si Hannah sa Panginoon ng isang lalaki. Sabi niya, ito pong anak na ito na lalaki, kung ito po ay inyong ipagkakaloob, ay siya po ay aking iaalay po sa inyo. I-dedicate ko po siya sa inyo. At kapag po siya ay naipanganak, ang kanyang buhay po ay ibibigay ko po para sa gawain ninyo. Buong buhay niya. Ibig sabihin, yung batang ito, yung sanggol na ito, na maaaring ibigay sa kanya ng Lord, ay iaalay niya bilang isang lingkod ng Diyos all the days of his life. Mula pagkabata hanggang siya ay tumanda, maglilingkod siya sa iyo, Panginoon. Hindi siya aalis sa paglilingkod sa iyo. At habang tinitingnan ito at naririnig ito ni Eli sa verse 12, now it came about as she continued praying before the Lord that Eli was watching her mouth. Nung nakikita ni Eli na nananalangin nga itong si Hannah, pinagmamasdan niya yung labi ni Hannah. Nananalangin, gumagalaw, sabi rito, verse 13, as for Hannah, she was speaking in her heart. Only her lips were moving, but her voice was not heard. Ibig sabihin, nakikita ni Eli na gumagalaw yung bibig ni Hannah. Nananalangin siya, pero walang boses na lumalabas. Walang tinig. Walang tinig na lumalabas sa kanyang mga labi. Pero gumagalaw yung kanyang labi. At inisip ni Eli na siguro lasing itong babae na ito. So napagkamalan pa ni Eli na lasing ito dahil nga nakita niya na umain at uminom itong si Hannah. Then Eli said to her, how long you will make yourself drunk? Put away your wine from you. Ibig sabihin, hanggang kailan ka ba mananatiling lasing? Pwede bang yung alak sa iyong katawan ay alisin mo muna bago ka bumalik dito at manalangin? But Hannah replied, no, my Lord,
I am a woman oppressed in spirit. I have drunk neither wine nor stored drink, but I have poured out my soul before the Lord. Sabi niya, Ginoo, pasensya na po kayo, hindi po ako uminom. Hindi po ako lasing. Kung ano po yung nakikita nyo, ay ito po yung pinakamarubdob kong panalangin sa Diyos. Marubdob kong panalangin sa Kanya at ibinubuhos ko sa Kanya ang lahat ng sa akin. Bakit? Kasi yung nakita ni Eli kay Hannah that time na nananalangin siya ng buong puso. Buong puso niyang inilalapit sa Diyos yung kanyang panalangin. Now from this experience, to make the long story short, makikita po natin na tinugon ng Diyos ang panalangin ni Hannah. Binigyan ng Panginoon, binuksan ng Diyos ang kanyang sinapupunan at nagkaroon po siya ng anak. At ang anak po niya na ito ay walang iba kundi si Samuel. Yung sumulat po ng aklat na ito. At sabi ng, ang pangalang Samuel, ang ibig sabihin po niya is a gift of God. Regalo ng Diyos. So Hannah recognized na itong anak na ito ay regalo ng Diyos sa kanya. At ganun nga, tinupad ni Hannah yung kanyang pangako sa Diyos at ibinigay niya at inalay niya yung kanyang anak sa paglilingkod sa Panginoon. So, until such time na si Samuel ay gamitin ng Panginoon upang maging propeta niya at i-lead ang bayang Israel until such time na makahanap sila ng hari, ito pong si Samuel ang isa sa mga prominenteng Bible character who made that time sa Israel, lalo na doon sa pagpili sa hari. Now, let us look at Hannah. Alam natin na si Hannah sa story ay napakaraming problema. Marami siyang pwedeng itugon sa problema na ito. Sa problema na yon, pwede siyang magalit sa Diyos. Pwede siyang magalit sa Diyos, o maaari siyang magalit sa Diyos at sisihin niya ang Diyos, Panginoon, bakit mo ako ginawang ano? Hindi mo ako binibigyan ng anak, bakit sinarado mo ang sinapupunan ko? Pwede niyang gawin yon sa gitna ng problema niya. Pwede niya rin sisihin yung kapwa niya. Di ba? Pwede niya sisihin, ikaw, lagi mo akong kinukutya, ganito, ganyan. Hindi mo ba alam, dahil sa pangungutya mo, nai-stress na ako. Pwede niya sisihin yung kanyang asawa. Pwede niya rang bigyan ng ultimatum yung mga gumagawa ng masama sa kanya. Pero alam niyo po, sa gitna ng problema ni Hannah, wala siyang ibang ginawa. Hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Sa gitna ng problema, ano po yung kanyang ginawa? Nanalangin lang siya. Nanalangin lang itong si Hannah sa Panginoon. Kahit sa gitna ng hirap ng buhay, kahit sa gitna ng mabigat na karanasan sa tao, sa kapwa niya, sa mga nangyayari sa kanya, alam niyo po, panalangin lang ang kanyang naging sandata upang makayanan at mapagtagumpayan yung mga bagay na ito sa kanyang buhay. And I believe prayer is a same tool at weapon nating mga mananampalataya sa gitna ng problema. Wala tayong ibang sandata para pagtagumpayan ang mga problema natin sa buhay, kundi ang manalangin sa Panginoon. Now, makikita po natin, again, the title of our message this evening is Wonderful Lessons in Hannah's Prayer. So makikita po natin, may mga magaganda at kamanghamanghang mga bagay at aral na matututunan tayo regarding sa panalangin na ito ni Hannah. So there are 3 wonderful lessons that we could learn from this prayer of Hannah. And what are those lessons? Number 1 lesson, when Hannah prayed, she makes her prayer very simple. Simple lang. When she prayed to the Lord, she makes her prayer very simple. Wala nang babulaklak pang mga salita. Directly sinasabi ni Hannah, O Lord Almighty, Panginoon kong Diyos, if you will look upon, sa ibang translation if you look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord all the days of his life. Ganun lang ang prayer niya. Very simple. Wala
wala nang mabulaklak na mga salita o wala nang paligoy-ligoy. No? Inapakita ng prayer na ito ni Hannah na hindi mo na kinakailangan o hindi pa natin kinakailangan pang gamitan ng maraming mga rhetorical o mga retorikang mga salita para lang i-impress ang Diyos. Hindi hinahanap ng Diyos sa atin kung gaano ka tayo kahusay sa wika. Hindi niya hinahanap yon. Anong hinahanap ng Diyos sa atin? Actually, the Lord Jesus Christ taught His disciple a simple prayer. Tinuruan niya yung kanyang mga alagad how to pray. If you will go back sa Matthew chapter 6, actually, the Lord mentioned to His disciple, if you have your Bible, you go to chapter 6 ng Matthew. Matagal na nating pinag-aralan ito, natunghayan yung mga aral na ito sa pagtuturo ng Panginoon doon sa bundok. Pero let's go back doon sa chapter na ito. So the Lord is teaching His disciple about prayer. Now sabi ng Panginoon in verse 7. Let's start sa verse 7. And when you pray, and when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do. Sa ibang translation, do not use babbling words. Ibig sabihin yung paulit-ulit na mga salita o yung mga salita na wala namang halaga. Sabi niya, as the Gentiles do, katulad ng mga hentil o mga pagano. Kasi yung mga pagano that time, kapag sila'y nananalangin, talagang maraming paligol-ligol pa ang kanilang ginagawa. Pero sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, again, you pray a simple prayer. Kaya after this, sabi niya, so do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Ibig sabihin, hindi mo na kinakailangang pasikatan ng Panginoon o paligoy-liguyin pa ang Panginoon kasi alam naman ng Panginoon ang kailangan natin. Amen po ba? Before we ask our prayer sa Panginoon, do you believe na alam na ng Diyos ang ating ipapanalangin? Amen po ba? Alam na ng Panginoon. Di ba? Alam na ng Panginoon kung ano ipapanalangin natin ngayon, bukas o sa mga susunod na araw. Alam na ng Diyos yan. Pero nais ng Diyos na marinig sa atin ang isang simpleng panalangin. Kaya nga, nung tinuruan niya ang kanyang mga alagad ng panalangin, ito lang yung simple. Magpasalamat ka sa Diyos, kilalanin mo siya, humingi ka ng tawad, hingin mo yung kayong pangangailangan sa Kanya, yun lang. Diba? Kaya yung content ng Lord's Prayer, anong sabi ron? Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, forgive us our debts, as we also forgive. Do not lead us into temptation, and deliver us from evil. Simple. Thanksgiving, adoration sa Panginoon, confession ng sin, supplication, yung paghingi at pag-asa sa Panginoon, thanksgiving, pasasalamat. That is the only content ng ating panalangin. Very simple. Why? Because as we make our prayers simple, makikita po natin na mas madali sa atin i-express kung ano yung ating gustong sabihin sa Panginoon. Kaya hindi natin kinakailangan ng masyadong maraming salita. Iisipin pa natin kung anong salita ang kinakailangan natin gamitin. The simplest, the better or the best. Mas simple, mas maganda. Mas simple, mas naiintindihan. Tama po ba? Wala nang paligoy-ligoy. Mas madali para sa atin. Alam niyo po yung principle ng simple prayer gives us 3 wonderful truths. Number 1, yung pag simple yung panalangin natin, mas nakaka-focus tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Tama po ba? Mas napopokus tayo sa kapangyarihan ng Diyos. That we could praise our Creator, we could praise the Maker of the heavens and the earth, we could praise the God who can do the impossible things. Di ba? Kapag nananalangin tayo ng simpleng panalangin, mas nabibigyang pansin natin at tuon ang kapangyarihan ng Diyos. Nabibigyan din natin ng reverence, paggalang. Ang Diyos kapag simpleng panalangin. Mas simple, nabibigyan natin ng mas maganda at malinaw na paggalang
ang dakilang Diyos sa buhay natin. At ang principle ng simple prayer acknowledges the work of God. Hindi ito tungkol sa atin. When we pray, we are not aiming kung ano yung kakayanan natin, kung ano yung kaya natin, kung ano yung pwede nating gamitin, kundi we are praying a simple prayer to acknowledge the work of God sa buhay natin. Kaya po si Jesus Christ lagi niyang tinuturo sa kanyang mga alagad, a simple prayer could lead us to see how God can work sa buhay natin. How can He give yung provision sa atin araw-araw? How we could forgive us for our sins. We will acknowledge yung work ng Diyos sa buhay natin. In a simple prayer, Lord, forgive me. Diba sabi ni John, if you fall into sin, anong sasabihin? You just ask forgiveness to God, we should ask forgiveness sa Panginoon, and He is faithful and just to forgive us. Simple. You ask forgiveness, He is faithful and just to forgive you. Pero dapat yung pag-ask ng forgiveness, dapat may genuinity. Dapat totoo. Baka mamaya sasabihin lang natin, sabi ng Biblia, ask ako ng forgiveness, papatawarin na ako ng Panginoon. Without yung conviction, without yung katotohanan, na talagang humihingi ka ng forgiveness. Simple, you ask forgiveness, and He will forgive you. So simple prayer is wonderful to know because it leads us again to focus sa power ng Diyos. It helps us to revere how awesome God is, and it helps us to acknowledge the Word of God or the work of God sa buhay natin. Second lesson that we could learn from Hannah's prayer is she makes her prayer very sincere. Yung kanyang panalangin na ginawa ay nag-lead upang siya ay mas maging totoo sa kanyang pananalangin. Very sincere siya sa pananalangin sa Panginoon. Look at his words doon sa verse 12. When Eli saw her praying, he observed yung mouth. Tinignan ni Eli yung kanyang bibig. And Hannah is praying, she was praying in her heart. Basahin po natin. Verse 13, for Hannah, she was speaking in her heart. Wala man lumalabas sa kanyang mga labi, gumagalaw lang yung kanyang labi, pero makikita na siya ay nananalangin ng buong puso. Totoo. Sincere yung kanyang pananalangin sa Panginoon. She kept praying to the Lord, although Eli is observing her, pero makikita natin na yung heart is speaking to the Lord. Kaya hindi kailangan na, alam niyo po, sa amin kasi, sa seminary na pinasukan ko, alam niyo po, ang mga Koreans kasi nagli-lead doon sa seminary. Alam niyo, pag nag-pray po sila, talaga pong malakas. And they are encouraging us to utter prayer na malakas. Kung may malakas ka naririnig, dapat lakasan mo pa kaysa sa kanya. Ganun po yung mga Koreans pag nagpe-pray. Kaya pag nag-pray sila, maingay talaga. Pero the Lord is not looking for kung sino yung malakas manalangin. He's looking the heart. Hinahanap niya kung yung puso ba natin sincere sa pananalangin. Yes, malakas tayong manalangin, naririnig pa sa kapitbahay yung pananalangin natin. Pero ang tanong, are we sincere doon sa prayer natin? Kasi yun lang ang tinitingnan ng Panginoon, yung sincerity ng prayer natin sa Kanya, yung earnest prayer. Tingnan niyo po yung sinabi ni James sa James chapter 5 verse 16. James chapter 5 verse 16 going to verse 17. Ano po sabi ron? Again, you turn your Bible sa James chapter 5 verse 16. Yung 16b, I will be reading 16b. The earnest prayer of a righteous person has a great power and produces wonderful results. Ang panalangin daw po
ang marubdob na panalangin ng isang matuwid na individual o yung matuwid na mananampalataya ay may makapangyarihan. Makapangyarihan yung earnest prayer ng isang righteous person. And it produces, sabi ron, it produces wonderful results. It produces wonderful results. Verse 17, like Elijah, katulad daw ni Elijah, ginamit ni James na isang halimbawa at ilustrasyon si Elijah to pagtibayin niya yung katotohanan ng isang marubdob na panalangin at sincere na panalangin. Sabi niya, Elijah was a human as we are. Si Elijah, katulad natin, siya rin na isang tao. And yet, when he prayed earnestly that no rain would fall, none fell for 3.5 years. Imagine niyo po, yung power na binuhos ng Panginoon to answer yung sincere prayer ni Elijah. Anong prayer ni Elijah? Sabi ni James, nanalangin siyang huwag umulan. Nang ilang taon? 3.5 years. And the Lord answered that sincere prayer ni Elijah. Not only that, verse 18, then when he prayed again, the sky set down rain and the earth began to yield its crop. Ganun naman, pinalangin ni Elijah sincerely na, Lord, paunalin mo na. At umulan at yung lupa na tigang ay nadiligan at nagkaroon ng pagyabong ng mga halaman. Earnest prayer. Sincere prayer. Ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Sometimes, me too, so guilty rin po ako rito. Minsan, kapag nagpe-pray ako, minsan, maraming bagay ang umaagaw sa attention ko while praying. Sometimes, may biglang iisipin ka na problema, mawawala ka sa focus sa prayer. Sometimes, pag may naisip kang tao na nakasakit sa'yo, yung earnest ng prayer mo parang masisira, parang mapofocus ka na lang doon sa galit. Again, the sincere prayer of a person, righteous person, ayun yung hinahangad ng Panginoon. Kaya si Hannah, that time, alam niyo po, yung sincerity ng heart niya, na Lord, lingkod niyo po ako. Huwag niyo po akong kalimutan. Alalahanin niyo po ako. Pakinggan niyo po ako. Ako na inyong lingkod. Paulit-ulit niya sinasabi yung lingkod para ipakita na wala siyang kakayanan eh. Wala siyang kakayahan. But yung sincerity ng paglapit niya sa Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na hindi niya kayang gawin ay naroroon. Kaya sabi niya, Lord, if you will give me a son, kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ito pong anak ko po na ito ay iaali ko po sa inyo. Ibibigay ko po sa niya sa inyo sa paglilingkod sa templo. Buong buhay niya. Di ba? Kung yun ay ibinigay ng Diyos kaysa isang anak, unang anak, pero ibinigay yun ni Hannah because kung kaano siya kasincere sa kanyang panalangin, ganun din siya kasincere sa pagtupad doon sa panalangin na iyon. So the Lord is listening to us. There's a Bible scholar mentioned this, sabi ng Bible scholar, God is the best listener. You don't need to shout or cry out loud because He hears even the very silent prayer of a sincere heart. Hindi mo na kinakailangan, sabi niya, ang Diyos ay nakikinig. Best listener, mas magaling siyang makinig kaysa sa atin. Okay? Hindi natin kinakailangan pang sumigaw. Hindi natin kinakailangan ipalahaw ng malakas ang ating panalangin. We just need a sincere heart, a very silent heart to come before God and ask Him, pray to Him, and God will listen
Kahit yung pinakamahinang tinig sa puso natin, papakinggan niya. Kasi ganun ang Diyos sa atin. So, again, there are two lessons that we could learn. Prayer that is very simple, prayer that is very sincere, and lastly, when Hannah prayed, sa time na ito, she makes her prayer very specific. Very specific. Ano sabi niya sa verse 11? Ano yung prayer niya sa Panginoon? Lord, give your servant a son. Pwede naman niyang ipanalangin, Lord, pwede niyo ba akong bigyan ng anak? A child, pwede naman, do not forget and give your servant a child. Pwede naman pong ganon. Pero hindi. He was very specific. She was very specific at that time. Ang sabi niya, may your servant who is asking before you, praying to give me a son. Bakit son? Bakit lalaki? Bakit lalaki yung kanyang hiniling sa panalangin? Because of the culture that they have. Sa kultura na meron sila. Kasi they are patriarchs. Patriarchal sila eh. So, mas binibigyan pansin ng kanilang kultura yung mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Okay? Kaya hiniling niya, si Hannah hiningin niya yung anak na lalaki kasi it bears ng nagtataglay ito ng parang ng honor sa kanya. Parang magbibigay ito ng kanyang parang confident na yung unang anak sa akin ni Elkanah ay lalaki. Maaring yung anak ni Penina, hindi ko lang po alam, I'm just assuming, probably, yung unang anak ni Penina ay babae. Because meron siyang anak na lalaki at mga babae. Probably lang, sa akin lang po probably kung bakit hiniling ni Hannah na lalaki, kasi yung unang anak ni Penina ay babae. So kung kanyang anak ay magiging lalaki, parang yung tagapagmana, na yung susunod na mamanahan ni Elkanah ay siyempre walang iba kundi siya. Okay? So, yun lang sa akin, probably. Pero, yung pagiging specific ni Hannah is the very focus of this prayer. Katulad po sa atin, we need to be specific in our prayer. Kung ano yung gusto nating hilingin natin. Kung gusto natin ng kagalingan, Lord, kagalingan lang po ang hinihiling namin. Kung hinihiling natin sa Panginoon ang kanyang kalooban, Lord, ang kalooban mo ang hinihiling namin. Be specific in our prayer. Although alam natin na ang Panginoon, alam niya na yung alam niya kung ano yung itutugon sa atin, alam niya yung panalangin natin But here's an example sa Mark chapter 10. This is a blind man na lumapit sa Panginoon, sumisigaw sa Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, anak ni David. Sumisigaw siya sa Panginoon that time. Lumapit ang Panginoon sa kanya at sabi ng Panginoon, what do you want for me? Anong kailangan mo sa akin? Mark chapter 10 verse 46 to 52. Ano sabi ng Panginoon? Jesus asked him, what do you want for me to do for you? Tinanong ng Panginoon, anong kailangan mo sa akin na dapat gusto mong gawin ko? Tanong, hindi ba alam ng Diyos ang kanyang kailangan? Alam ng Diyos. Pero bakit niya tinanong, etong blind man na ito, kung ano yung kailangan niya sa Panginoon at ano yung kailangan gawin ng Panginoon para sa kanya? The blind man, syempre, very obvious yung kailangan niya. Anong sagot ng blind man? Ano sabi ng blind man? Sabi niya, Guro, Rabbi, let me recover my sight. Lord, gusto ko pong, Panginoon o Master o Teacher, gusto ko pong makakitang muli. And the Lord answered that prayer. Very specific. Hindi naman sinabi ng bulag na, Guro, may hiling po ako sa inyo. Kasi alam niyo naman na, nakikita niyo naman kalalagayan mo. Yeah. No, directly, specifically sabi niya, I want to regain my sight. I want to see again.
I want to recover my sight. Gusto ko pong makakitang uli. Marahil kasi nung panahon, siguro nung mga bata pa siya, medyo meron siyang eyesight, meron siyang paningin. Pero dumating ang panahon na manlabo, nawala yung kanyang paningin, and he wants to recover that sight. And the Lord heals him sa kanyang paningin. Very specific. Kaya ang sabi ng Panginoon, if you ask something, be specific. Kailangan mo ng pagkain, be specific. Kailangan mo ng tulong ng Diyos, be specific. Lord, kailangan ko po ng gabay ninyo sa decision making na ito. If you have a decision na kinakailangan mong hingan ng karunungan ng Diyos, you ask. Kaya nga, di ba, even si James, di ba, if you lack wisdom, you ask God. Ano i-ask mo sa Panginoon? Very specific, wisdom. The Lord wants us to hear. No? Gusto niyang marinig sa atin kung ano nga ba yung talagang nais nating ihilingin para sa Kanya. Ilapit sa Kanya. Again, the Lord wants to hear from us a simple prayer, and that prayer must be a sincere prayer that comes from our hearts, and that prayer must be a very specific prayer. Ayun, those are the lessons that we could learn from the life of Hannah. Alam niyo po, this lesson that we have learned gives us opportunity to honor God, and most especially, it encourages us to obey more sa buhay natin. The Lord, most especially in the Bible, even Apostle Paul, when he asked prayer sa Panginoon, he always gave kung ano yung direct na prayer niya. Like when he asked prayer sa mga believers, sabi niya, pray for us too, that God may open a door of our message so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Very specific prayer. Magbukas ang Diyos ng opportunity to share the gospel sa lugar na pupuntahan namin, at yung gospel na yun ay maging clear sa kanila. Pray for us, sabi ni Paul. Very specific prayer. Kasi yun yung kailangan nila. Ayun yung nais nilang mapagtagumpayan doon sa lugar na kanilang pupuntahan. But again, they are always asking the Lord sa part na yon. So again, I would like to leave these 3 lessons that we have learned from the life of Hannah. That if we will pray, always remember a prayer na nagiging mas madali para sa atin, isang panalangin na mas simple, mas totoo, at mas specific o very specific prayer. And I hope we could learn, no? Kasi part ng goal natin as a church ay matulungan tayo sa bawat isa na yung panalangin natin hindi maging burden sa atin. Yung panalangin natin must be alive o maging sistema ng buhay natin. So let's all pray, and then let's thank God sa time na ito that we could learn from this story na nagmula kay Hannah, and for the prayer that He had uttered sa ating Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa time na ito. We honor You and we thank You, Panginoon, sa life ni Hannah, kung paano mo, Panginoon, ipinakita ang Iyong kagandahan at ang Iyong kabutihan sa Kanya. Sa Kanyang mga salita, nakita namin ang napakasimpleng panalangin. Panalangin na hindi naglalaman ng anumang mabubulaklak na salita, kundi simpleng salita na inilalapit sa iyo. Sinserong panalangin, Panginoon. Isang sincere na prayer na kung saan ay ibinubuhos ang nilalaman at ninanais ng iyong lingkod. At lalong higit, very specific prayer. Dahil nais mong marinig sa amin, Panginoon, kung ano nga ba talaga ang nais naming ilapit at ipanalangin sa inyong mga kamay. Kaya Panginoon, sa gabing ito, samahan niyo po kami, and as we pray also sa mga kapatid namin later on sa aming prayer time, we ask for your leading upon our lives.
Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Salamat po sa mensahe na yun ay binigay sa atin ng paalala sa about prayer. Tinatawagan ko po ang ating mga kapatid para likumin ang kaloob. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, at nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na yun na binigay mo po sa amin, na through prayer, Panginoon, maging sincere kami, specific and prayer, Panginoon, at simple. Panginoon, tulungan po kami, lalo na po yung mga magkakaloob ngayon, maging kagamit-gamit ito, Panginoon, lalo na sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. Ito po ang samdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pong gawain ng panalangin. Tayo po'y dadako sa ating pong prayer time, and we would like to encourage everyone to pray also with your pastor with some concerns na naiisip nyo para po sa ating church. Possible that I might not pray yung mga bagay na alam ninyo, so if you will pray for it, much better. So let's come to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, kami po ay sama-sama pong nananalig at nagtitiwala na Ikaw ang Diyos na buhay at dumirinig ng aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na kumikilos sa aming pong kalagitnaan at maging sa mga may hirap na sitwasyon na pinagdaraanan ng bawat isa. Alam po namin, Panginoon, na Ikaw po ay tapat at hindi po kayo nagpapabaya. Una sa lahat, nais po namin magpasalamat, Panginoon, sa mga katugunan po ninyo sa panalangin po namin sa mga nakaraang araw. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po na ipinapakita mo na gustong-gusto mo at nais mo, Panginoon, ang iyong mga anak ay laging makipag-usap sa inyo at manalangin. Nais mo, Panginoon, na kami ay lumapit at magtiwala palagi sa inyo. Salamat, O Diyos, sa mga kagalingan ninyong pinagkaloob sa aming mga kapatid, sa improvement po ng kanilang mga kalusugan. Ngunit patuloy pa kaming lumalapit, Panginoon, at ihingin pa ang inyo pong patuloy na kagalingan sa mga kapatid namin na ito. Si Tatay Fred, Panginoon, ay patuloy mo pong palakasin. Ikaw, O Diyos, magbigay ng pangangailangan po nila sa araw-araw. Si Dr. Lisa, si Kuya Deng, dalahin ko, Panginoon, na sustain mo po yung kanilang kalusugan at yung mga naging kasakitan po nila from the past na cancer ay hindi na po bumalik at ito po, Panginoon, ay tuluyan na mawala. Gamitin mo sila, Panginoon, para po sa inyong kapurihan. Si Nanay Pilipa, si Nanay Seni Aguila, maging si Nanay Seni Leander, itinataasin po namin ang kanilang mga kalusugan sa inyo. Tulungan niyo po ang mga nanay namin na ito na hindi maging hadlang ang mga karamdaman nito para po sa paglilingkod sa inyo. Kayo po ang siyang manguna sa kanila at sa mga pangangailangan po nila sa araw-araw. Maging ang aming Nanay Adji, Nanay Emma, Ate Muring, dalangin ko, Panginoon, patuloy mong pangunguna sa buhay ng mga
nanay din namin na ito. Kalakasan po ang aking idinadalangin po sa bawat isa sa kanila at anumang karamdaman, Panginoon, na nagiging concern po nila sa araw-araw at iniinda po nila, dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang magpagaling sa bawat isa po sa kanila. Iunat niyo po ang inyong makapangyarihang kamay at sila po, Panginoon, ay makasumpong ng kagalingang pisikal. Patuloy mong patatagin ang kanilang spiritual na buhay. Sa kabila, Panginoon, ng karamdaman ay magtiwala po sila sa inyo. Ama, amin din pong inadalangin maging si Ate Julie, Panginoon, sa kanya pong complete healing and recovery sa natapos po o matagumpay na operasyon po ng kanyang kaliwang mata. Dalahin ko, Panginoon, ng mga gamutan at pagbalik niya po sa hospital for follow-up check-up. Kayo po ang sumama palagi sa kanya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat si Kuya Greg ay nakauwi na po from abroad. Sa kabila, Panginoon, ng cancer na kanya pong naging karamdaman. Lord, I pray na samahan mo po siya at yung kalooban mo, Panginoon, ng mga sunod sa mga chemotherapy sessions sa pagdaraanan po niya at sa mga gamutan, Panginoon. Samahan mo ang kanyang pamilya, si Ate Weng, Panginoon, ay magtiwala po sa inyo. Nawa, O Diyos, si Kuya Greg ay patuloy na lumalim sa inyong salita at sa salita na kanyang napakinggan, na kanyang tinanggap sa kanyang puso, ay magbunga ito, Panginoon, ng mabuting gawa at pagbabago ng buhay sa kanya. Ang aming Tatay Efren, Panginoon, ay akin din pong itinadalangin sa inyo. Maging si Ate Baby Robles. Lord, dalangin ko po, ang mag-asawang ito ay patuloy mong palakasin. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan sa araw-araw at pagalingin mo si Tatay Efren, especially, Lord, sa tuhod na nagpapahirap po sa kanya, arthritis, rheuma. Dalangin ko, Panginoon, na samahan mo si Tatay Efren at patuloy namin siyang makasama sa mga gawain po namin. Akin din pong ipinapanalangin po sa inyo, Panginoon, si JM, ang anak ni Kuya Alvin. Patuloy, Panginoon, na kalakasan at pagkaloob mo sa kanya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat bumubuti ang kanyang kalusugan. Unti-unti po siyang gumagaling. Dalahin ko, Panginoon, ang complete healing, ipagkaloob mo po sa kanya. Hindi lang physical, Panginoon, ang aming dinadalangin para sa kanyang kagalingan. Lalong gito ang spiritual na kagalingan, ipagkaloob mo po sa taong ito. Nang maranasan niya ang inyong kabutihan, ay makita niya, Panginoon, na kailangan kanya sa kanyang buhay. Tulungan mo siya, buksan mo ang kanyang puso, buksan mo ang kanyang isipan, at makita niya, Panginoon, ang kadakilaan mo at ang kabutihan mo sa kanya. Dalahan ko rin, Panginoon, ang pamilya ni Kuya Alvin ay samahan mo palagi at ingatan mo palagi sila. Tugunin niyo po ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, sa araw-araw. Akin din po yung pinapanalangin sa inyo, Panginoon, si Pastor Sam. Salamat, O Diyos, sa kagalingan ninyo pinagkalob sa Kanya. Kalakasan na inyong binibigay sa Kanya. Naway patuloy mong gamitin si Pastor Sam sa inyong gawain sa dagat-dagatan at mabahagi na niya ng mga pagpapalang espiritual ang mga kapatiran na naroon. Ama, dinadalahan ko rin po sa inyo ang asawa ni Ate Baby Encar o Ate Baby Lario. Dalahin ko, Panginoon, ang pag-under-go po niya ng chemotherapy. Lord, bagaman ito po ay isang malungkot na pangyayari sa buhay ng isang tao, ngunit we believe that all things work together for good. Alam ko po, Panginoon, na mayroon kang gagawing mabuti at may tataas ang iyong pangalan sa buhay ng asawa po ni Ate Baby. Samahan niyo po siya, Panginoon, at paranasan niyo po ang kapangyarihan na ipapakita mo po sa kanyang buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, sa Ate Juliet Villenan na maging normal na po ang kanyang blood pressure at ang kanyang kalusugan, Panginoon, ay patuloy na bumuti. Gamitin mo siya palagi, Panginoon, sa inyong gawain. Ama, amin din pong patuloy na pinapanalangin po sa inyo, maging ang mga mahal namin sa buhay na mayroon pong karamdaman, si Ate Michelle, ang kapatid ni Ate Lau, si Nanay Terry, si Kuya Gilbert, ang nanay ni Pastor Eric Bolivar, ang mga kapatid ni Ate Edna Sanchez. Lord, dalahin ko po ang mga
taong ito ay pagalingin niyo po sa kanilang mga karamdaman. At ano naman pong suliranin na kanilang kinakaharap, dalahin ko, Panginoon, na kayo po ang siyang tumugon. Samahan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Bigyan niyo po sila, O Diyos, ng pananampalataya upang ipagkatiwala po nilang lahat ng bagay sa inyong mga kamay. Akin din pong ipinapanalangin ang aming Deacon Sunny at Deacon Doy, complete recovery po sa kanila, maging kay Deacon Servi. Dalahin ko, Panginoon, na patuloy mong gamitin ang mga diakono namin na ito, na sa kabila, Panginoon, ng kanilang mga physical na karamdaman, ay maibigay pa rin nila sa inyo, Panginoon, ang paglilingkod. Salamat, Panginoon, at alam ko po na kayo po ang siyang magpapagaling sa mga deacon namin na ito. Ama, patuloy po din namin inilalapit po sa inyo ang mga kakilala po namin na nais po naming pagpalain sila sa pamamagitan ng panalangin. Katulad ni Joanne Quezon na mayroong breast cancer. Lord, hindi man namin siya kilala personally, but some of our members ay kilala po siya. Lord, I pray na iunat mo rin ang inyong makapangyarihan kamay sa babaeng ito at maranasan niya po ang inyong kagalingan kahit na stage 2 na po yung kanyang cancer or mahirap po yung kanyang pinagdaraanan. Alam po namin, Panginoon, na wala pong imposible at wala pong mahirap sa inyo. Maging si Ate Gwen, Panginoon, na kapatid ni Nanay Emma, we pray for complete recovery po para sa kanya. Lord, I pray that you continue to provide her needs and above all, Panginoon, yung spiritual needs po na kailangan po ni Ate Gwen. Ma, maraming salamat po. Tunay nga na ang panalangin ay ipinagkaloob mo sa amin upang maalis ang aming pag-aalala at maalis ang aming takot sa buhay. Ipagkatiwala, hindi lang mga bagay na ito, maging ang kalagayan ng aming puso, Panginoon. Tunay nga na sa pamamagitan ng panalangin ay nagkakaroon kami ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan na tanging sa inyo lamang po nagmumula. Naalis, Panginoon, na aming kabigatan at ito'y pinagkakatiwala sa inyo. At sinasabi sa aming mga puso na ang aming Diyos ay makapangyarihan at hindi siya magpapabaya sa amin. Ano man pagpaplano, Panginoon, na merong iglesyang ito, mga nais mong gawin para sa iglesyang ito, ay inyo pong ipagkaloob, Panginoon. Lalo higit ang maturity, pagkakaisa, pag-ibig, pagpapatuloy sa inyong gawain, ay laging mapangyari sa aming mga buhay. Madatnan mo kami, Panginoon, na naglilingkod po sa inyo. Kaya nga po, Ama, patuloy namin tinataas ang bawat isa. Mga desisyon na aming gagawin, mga personal na panalangin na nais namin sabihin sa inyo. Alam niyo po ang lahat ng ito, Panginoon, bago pa namin ito sabihin. Dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya nga po, O Diyos, dalahin ko po na kayo po ang tumugon ng panalangin ito na ayon po sa inyong kalooban at na ayon po sa inyong sariling panahon. Maging aming mga kapatid sa abroad, Panginoon, ay amin din pong itinataas. Alam ko po, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, we could minister to them. Ang Berba family, ang Canilas family, ang Bognot family, ang Widon family, ang Andaya family, maging ang Kuya Ruel at Ate Merlene Malong, dalahin ko, Panginoon, paggabay mo po sa mga kapatid namin na ito. Maraming salamat, O Diyos. Muli, maraming salamat po sapagkat kayo po ang sentro ng aming panalangin at ikaw lamang po ang may kapangyarihan tumugon ng mga panalangin ito. Sa inyo po namin tinataas ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y kumuha ng ating pong prayer partner for our personal prayer request.
Maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay magsitayo kung tayo ay tapos na po manalangin. At magpasalamat po tayong muli sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa pagpapala ng panalangin, tunay nga po na napakapalad po namin. Dahil hindi po lahat ay maaring lumapit po sa inyo. Yun lamang pong nakakilala kay Kristo, yung may relasyon sa inyo, at maaring tumawag sa inyo ng Ama. Hindi po ito dahil sa aming ginawa, kundi ito po ay dahil sa ginawa ng aming Panginoon. Salamat o Diyos, at nawa po ay umunlad pa kami at lumalim pa po kami sa gawain ng panalangin. Wala man po kami sa loob ng aming bahay-sambahan, saan man kami naroroon, ay maging mapanalanginin po kami. Maraming salamat o Diyos, at sa aming pong pansamantalang paggawaywalay, ang aming panalangin sa bawat isa ay inyong pagpapala at pag-iingat sa aming pag-uwi. At muli mong pagdala sa aming panyapak sa lugar na ito, sa aming susunod na gawain. Sa inyo po namin tinataas ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.